Hello. Today is March 8, 2024. Pagpapatuloy natin yung pag-aral sa salita ng Diyos. Ito yung paghahanda para sa house-to-house evangelism na gagawin tuwing Sabado. At tayo ay pinagkalooban ng oportunidad ng Panginoon upang makapaglingkod sa mga kababayan natin dyan sa Santa Lucia at sa Putod. At ngayon pong sandaling ito, ating pag-aaralan ang pagpapatuloy ng mga bersikulo sa Luke chapter 5 at magsisimula tayo sa verse 12 hanggang siguro hanggang 14 na tayo o 15. Okay? So, saglit po tayong humingi ng karunungan sa Panginoon at habang pinag-aaralan natin yung kanyang salita, naway makita rin natin yung ating kanya-kanyang pagkukulang, kanya-kanyang mga nakaligtaan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa sandaling ito na iyong ipinagkaloob sa amin upang mapag-aralan ang iyong salita. Panginoon, salamat sa maraming mga pagpapala, patuloy na paglilinis sa amin upang maging karapat-dapat sa inyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa aming mga matututunan, may babahagi po namin ito at karagdagang kaalaman habang pinagbubulay-bulayan namin ang mga salitang ito. Ang mga makakausap po namin, mababahaginan ng salita ng Diyos, itanim po ninyo sa matabang bahagi ng kanilang puso, kaisipan at pagkatao at nang sa ganon, ang mga binhi ng salita ay magamit po nila sa kanilang spiritual na paglago. Ito po ang aming kahilingang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating po pagtalakay ng bahagi ng kasulatan, maaari pong kayo ay magbasa ng mga bersikulo sa Biblia at pagkatapos po nito'y gawin na lang nating direct approach ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagkatapos nating mabasa yung mga bersikulo, dahil ilang verses lang naman po ito, ang karaniwang ginagawa natin kung sila po'y grupo, hayaan nating magbasa ng tig-isang bersikulo at pagkatapos ang Bible study leader ang siyang magpapaliwanag ng mga binasang talata. Sa gayon, atin pong mabibigyan ng pahalaga yung mga tinuturuan natin. Kung merong nahihiya, pabayaan pong lapasan natin yun. At meron po siguro pagkakataon na itong kapatid na ito o kaibigang yan ay darating ang panahon na hindi na mahihiya at siya sasama na sa pagbasa ng salita ng Diyos. Huwag po nating pilitin at pabayaan natin ang nasa tamang panahon. Simulan po natin sa isang tanong. Marahil, alam po ba ninyo kung ano ang keto? Yan ang napakahalaga. At hintayin natin yung kanilang kasagutan at pagkatapos yung pangalawang follow-up question na yung nakakita na po ba kayo ng taong may ketong? Kung hindi pa, marahil po sa internet o kaya naman sa mga larawan ay makikita natin ang kalunos-lunos na kalagayan noong mga taong may ketong. At narito po ang kwento natin na pag-aaralan sa isang lungsod. Pumunta ang Panginoong Jesucristo at mayroong isang lalaki doon na puno ng leproso ang kanyang buong katawan. Na makita niya ang Panginoong Jesucristo, siya ay nagpatira pa. At pagkatapos ay nagsalita ng ganito, Panginoon, kung kalooban po ninyo na ako'y luminis. Yun po ang kanyang salita. Ang Panginoong Jesucristo ay iniunat niya ang kanyang kamay,
hinawakan siya at sinabing, "Payag ako, gagawin ko, maging malinis ka." At pagdaka, immediately, yun pong leprosy ng lalaki ay lumayas, umalis, mawala. At ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa kanya ng ganito, "O wag mong ipagsasabi kanino man. Ngayon tumungo ka doon sa mga saserdote, ipakita mo ang iyong sarili, at ihandog mo yung karapat-dapat na handog ayon sa utos ni Moses bilang patotoo sa kanila." Alam po ninyo, ah, konting paliwanag kung ano yung patungkol sa hinihiling ng batas ni Moses patungkol doon sa taong may leproso, may ketong. Ang mga mananampalataya ay pwede pong basahin natin yung Leviticus chapter 14 bilang karagdagang kaalaman kung ano yung ipinag-uutos ng batas ni Moses patungkol doon sa kagalingan o pagkagaling ng ketong at pagkatapos ano ang kanyang gagawin. Marahil po ito'y hindi na kinakailangang detalye, ngunit baka merong mga nandyan na tinuturuan natin na talagang gustong magtanong, gusto niyang malaman, kaya kinakailangan basahin din natin yung chapter 14 ng Book of Leviticus. At pagkatapos, may papaliwanag natin doon kung gaano kahirap ang pagdadaanan pa ng tao kapag siya ay nalinis na sa kanyang ketong. Merong requirements, ano? Yung unang bahagi ay magdala siya ng 2 ibon, at pagkatapos dadalhin niya sa saserdote. Excuse me. Yung isa ay patutuluan ng dugo at pagkatapos yung dugo ng ibong yon ay ibabasbas sa kanya. At pagkatapos nakasulat naman sa Book of Leviticus kung anong gagawin doon sa may ketong, kung ano ang kanyang gagawin. Yung isang ibon ay pakakawalan, no? At pagkatapos maghihintay pa siya ng 7 araw, mananatili siya doon sa kanilang tabernakulo at pagkatapos doon lang siya mag-i-stay. Pagkatapos ng 1 week ay babalik muli siya, magdadala siya ng tupa para maghandog na naman. Yan po ang requirement ng law ni Moses. Kaya po mapapansin ninyo na yung lalaki, yung katanyagan ng Panginoong Jesucristo ay nahayag at wala pong nakasulat dito sa Luke chapter 5 dahil si Lucas po isang doktor, no? Nang nakasulat dito, hindi niya sinabi na kinakailangan pa siyang pumunta sa manggagamot. Pero makikita natin dito na yung katanyagan ng Panginoong Jesucristo ay naranasan doon sa lugar na yon. Maraming mga tao ang nakapakinig nito at yung kanilang mga karamdaman ay pinanggaling naman ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, makikita natin napakahirap sa lumang tipan. Buti po, nasa panahon na tayo ng biyaya at ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay na niya ang kanyang sarili doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang kanyang sakripisyo, siya ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan upang ang tao ibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sino man ang magtitiwala sa kanya, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. At mapapansin natin itong mga detalyeng ito. Makikita ninyo ang sinseridad noong leproso, yung taong may ketong. Kasi nang makita niya ang Panginoong Jesucristo, ang kaagad niyang ginawa, siya ay nagpatira pa. Isa pong kaparaanan ng pagsuko ng sarili ay yung pagpapatira pa. Kung digmaan yan, kapag mag-surrender yung mga nasakop, sila po yung magpapatira pa. Sila ay luluhod.
At makikita ninyo, itong lalaking ito, ginawa niya yon sa Panginoong Jesucristo. Ang napakaganda na makikita nating katotohanan, mga kapatid, doon sa lungsod na yon, kung saan may isang lalaking may problema, naroroon ang Panginoong Jesucristo. At doon sa lugar na yon, itong lalaking ito'y pinakita niya ang sinseridad ng kanyang puso at siya'y nagpatira pa. Pinapakita niya ang laman ng kanyang damdamin, maging yung kanyang desire sa pamamagitan ng pagpapatira pa. Alam po ninyo, nakita naman ito ng Panginoong Jesucristo. Maliban doon sa kanyang request na sinabi niya, gusto kong luminis. Pakapansinin po ninyo. Gusto kong luminis. So, karumihan ang nasa isip ng lalaking ito. Hindi karamdaman. Although ang Panginoong Jesucristo, kaya po niyang magpagaling. Ngunit ang ginamit ng salita ng Diyos at ang inusal ng lalaking, gusto kong maging malinis. Alam po ninyo, ang kasalanan ay parang ketong. Kinakailangang linisin. Kapag may ketong ka ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ikay ise-separate nila, ihihiwalay ka nila, aalisin ka nila sa iyong mga magulang, aalisin ka niya sa mga komunidad ninyo, aalisin ka doon sa iyong mga minamahal. Napakalungkot na kalagayan ng lalaking ito. At ang pag-asa na kanyang nakamtan ay pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo. Nasa hopeless na sitwasyon ang lalaking ito. Marumi siya sa harapan ng iba. Ngunit alam ninyo, napakaganda na sa lugar na iyon, sa pagkakataong iyon, naroroon ang Panginoong Jesucristo. Napakagandang isipin na ang Diyos, ang Panginoon, sa panahon na tayo'y lonely, nalulungkot, sa panahon na mabigat ang ating problema, sa panahon na kung saan meron tayong bigatin, naroroon siya. Ang nais lang niyang makita sa tao at sa atin ay yung magpatira pa tayo sa Kanya. Kilalanin natin ang Kanyang kapangyarihan at iusal yung mga pananalita na inusal ng lalaking ito. Kung kalooban po ninyo, ako'y maging malinis. Kung kalooban po ninyo. Nasa sa puso ng lalaking ito, hindi yung kanyang kahilingan. Alam niya, meron siyang ketok. Ngunit, ipinaubaya niya sa Panginoon yung kanyang pangangailangan. Sana po tayo rin ay ganyan. Kapag meron tayong pangangailangan, ipaubaya natin sa Panginoon. Kung kalooban po ninyo, Panginoon. At alam ninyo, ang Panginoong Jesucristo, hindi pinandirihan itong may ketong. Kung hindi, iniunat niya ang kanyang kamay sa verse 13 at hinawakan pa. At ang sabi niya, nais ko, maging malinis ka. Nais ko, maging malinis ka. Mga pananalita na hihintayin natin sa Panginoon. Kaya niyang linisin ang anumang karumihan na nasa atin. Kaya niyang linisin ang anumang kasalanan na nasa atin dahil sa makapangyarihan. Alam mo, kapatid, maging sa ating buhay pananampalataya ngayon, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kalooban mo na ako'y magamit sa ministeryo, linisin po ninyo ako. Maging kagamit-gamit ang aking buhay. At alam niyo mga kapatid, ito yung napakaganda, no? Na makikita natin sa salita. Kayang abutin na Panginoon ang ating pangangailangan. Iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay para abutin yung ating pangangailangan. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa lalaking may ketong, doon sa ating pangangailangan, doon sa ating mga kahilingan, kabigatan, anuman ang ating mga pinagdadaanan, iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay
Hindi niya pandidirihan anuman yung maruming nasa atin. Manapay ang sasabihin niya, kalooban ko, maging malinis ka. Yan ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Maging malinis, malinis ang takbo ng ating isip, malinis ang takbo at paglabas ng mga salita sa ating bibig, malinis ang ating buhay. Yan ang nais ng Panginoon. At alam po ninyo mga kapatid, pagkatapos na maramdaman at makita nitong taong may ketong ang kanyang karamdaman, ang Panginoon may command sa kanya, may utos. Ang sabi niya, huwag mong ipagsasabi kanino man, kundi pumunta ka doon sa mga saserdote, ipakita mo at gawin yung inihiling ng batas ni Moses para patotoo sa kanila. Alam ninyo, nais ng Panginoon, kausap niyang taong ito yung Hudyo. Nais ng Panginoon na Kristo na mismong doon sa mga religious leader ay masunod yung utos ni Moses. Dahil hindi dumating ang Panginoon para wasakin yung mga commandment na nakasulat sa lumang tipan, kundi para ito pa rin. Kaya ang sabi niya, pumunta ka doon bilang patotoo. Alam po ninyo, itong lalaking ito, parang hindi na pumunta doon sa sacerdote. Pinamalita niya na siya pinagaling. Kaya nga, nang ang Panginoon Jesucristo ay sumulong na, naglakad na, yung kanyang katanyagan ay lumaganap dahil sa patotoo ng tao may ketong. Hindi nga niya pinuntahan marahil yung mga sacerdote dahil malinis na siya. Pwede na siyang makisalamuha doon sa kanyang kapwa. Hindi na lonely ang kanyang buhay. Hindi na siya pinandidirihan. Hindi na siya iniiwasan. Manapay, lumalapit sila at nagtataka at sinasabi sa kanya, di ba ikaw yung may ketong? Anong nangyari sa iyo? Yun na ang pagkakataon para ibalita ng lalaking ito kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. At alam niyo, kaya nga maraming nakarinig dito dahil nakapagpatotoo siya. Ako'y nilinis ni Jesus. Ang Panginoong Jesus ay nilinis ang aking ketong. Yan ang kanyang ibinalita. Kaya nga yung command, pagsasabi kanino man, ngunit ang lalaki hindi niya mapigilan talaga kung ano yung tunay na nangyari. Ano yung paglilinis na kanyang naranasan. Ikaw din, kaibigan. Ikaw din, kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, nais niyang ikay maging malinis. Ipamalita mo sa iba na may ginawa si Kristo sa buhay mo. At malululahati natin ang Panginoon. Dahil mga kapatid, ganyan ang kaparaanan na ituturo natin ang bahagi ng kasulatan. Ano? Yung lalaking may ketong, nagpatotoo siya. Pinakita niya kung ano ang paglilinis na nangyari sa kanya. Hindi ginamit po yung sakit karamdaman, kundi linis. Ipinakita ng lalaking ito kayang ng kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo na maglinis ng anumang karumihan. Kung meron pong karumihan na nakikita natin sa ating buhay, kayang linisin niya ng Panginoon Jesucristo. Kung meron problema sa ating bansa, may karumihan, ililinisin niya ng Panginoon. Idadalangin natin na ang ating bansa ay luminis para maging karapat-dapat tayo sa Diyos. At ganoon din bilang mananampalataya. Nais ng Panginoon na saliksikin natin ang ating sarili, alisin ang anumang karumihan, at magamit tayo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Nawa ang bawat kapatid
na kapiling namin ngayon sa pag-aaral ng banal na kasulatan ay pupunuin mo ng pagpapala, kapangyarihan po ang kailangan namin bukas sa pagtuturo namin sa iyong mga salita. Handa na po ninyo ang mga puso ng mga makikinig at nawa, Panginoon, ang inyong kapangyarihan at pagtuturo ng banal na Espiritu ang aming maasahan. Salamat po sa paglilinis na ginawa ninyo sa bawat isa sa amin at kami, Panginoon, ay magagamit mo ngayon sa iyong kakarian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam ko po na pag-aaralan ninyo ang banal na kasulatan at pagkatapos makakatulong din naman ang ating mixing exposition nitong bahagi ng kasulatan. Muli po, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras, ang nagsasabing, O Panginoon, bumalik na po kayong mabilis. Amen.